Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po. Hello po. Kamusta po kayo? Ayan. Kamusta po kayo? Nawa po ay kayo pinagpapala ng Panginoon. Dad, bago ko makalimutan at bago ako magsimula, binabati ko pa si Kuya Mario Lopez. Ayan ha. Doon po sa San Antonio, Nueva Ecija. Okay. Dahil siya po yung nakakaalala ng kanta nyo. Kanta natin tuwing Friday. At kinanta niya, Daddy. Kinanta niya. So, Kuya Mar, saludo po ako sa iyo. Okay. Andun po sa ating mga kapatiran dyan po sa San Antonio, dyan po sa district po ng mga United Methodist Churches na nakasama po namin noong Feb. Maraming pong salamat. At syempre, dahil Friday na, Kuya Mar, ready ka na ha? Ready ka na. At ready na lahat. Okay. Handa na po. Thank God it's Friday. Chuchua, chuchua, chuchua. Ayan, chuchua. Okay. So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po sa 702 DZAS at maaring nakikinig kayo or nanonood kayo sa pamamagitan po ng ating FEBC live streaming. So, at nakikita nyo po kami ngayon. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon for everything that He is doing. Maaring napapakinggan nyo rin po kami dyan sa Visayas and Mindanao at sa pamamagitan naman po yan ng DYVS. So, ano man pong pamamaraan, nasa Facebook live streaming all over the world. Kamusta po kayong lahat? At patuloy tayong magpasalamat kasi lagi pong mabuti ang Diyos. Amen po. Meron din tayong tagapakinig sa Nueva Ecija rin. Apo. Beth din ang pangalan. Ano daw apelyido? Beth Gallardo. Okay. Yes, Kamusta so po nakikinig kayo? daw siya talaga. Opo. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatda ng mga bagong kaalaman, makalangit na mga awitin, at syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na naglalayong kay hakdan ng isang hamon at isang gabay. Jesus sa buhay ko, ang lahat ay nagbago, nais kong malaman mo. Ihahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Kulang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Ihahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Kulang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Patuloy na sasabihin ang kabutihan mo, pinatawad, pinalaya, at binago mo ako. Ihahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Kulang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Ihahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Kulang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Patuloy na sasabihin ang kabutihan mo, pinatawad, pinalaya, at binago mo ako. Ihahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Kulang naramdaman, pag-ibig na walang hanggan. Ihahayag sa buong mundo, bagong buhay na naranasan ko sa iyo. Kulang naramdaman,
Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-aaralan po natin, pinag-uusapan natin yung 4 resolutions for better relationship. Natatandaan nyo, ito ngayon ay nakafocus sa mga kabataan. Kasi before, pinag-usapan natin tungkol sa pamilya, tungkol sa mag-asawa. Ngayon naman, yung mga millennials o mga young professionals o mga young people na who are considering to have a relationship. So, ito yung isa sa mga tips na binigay sa atin nung ating article na binasa. Sabing ganito, I will ask God for help. Yun. Hihingi ako ng tulong mula sa Diyos. I believe this was the last of the tips, pero ito yung mahalaga pa rin. Ang pinakamahalagang pagbabago na yung gagawin sa iyong love life ay maaring hindi sa pagitan mo at ng iyong significant other, kundi sa pagitan mo at ang Diyos. Bago ka maglagay ng healthy boundaries sa iyong relationship, kailangan mo muna ang direksyon mula sa Diyos. Bago ka maghanap ng pag-ibig, kailangan munang hanapin muna si Lord. Bago mo harapin ang iyong communication o sa dating, kailangan i-address muna ang communication natin sa ating Ama. Ang maayos na relationship ay nagmumula po sa Diyos sa panalangin. Malibang ang Diyos ang nagtayo o nag-ayos ng ating relationship, di ba walang kabuluhan ang pakikipag-date. Malibang ang Diyos ang nagmamasid sa ating ugnayan o sa ating kabalisahan, sa ating mga pangamba, walang kabuluhan yung date nyo o yung relationship. Alam ng Diyos ang inyong mga pangangailangan, kung kailan kayo mahina, at kung paano nyo siya maluluwalhati sa inyong relationship o sa inyong dating. Huwag makipag-date kahit kanino kung hindi ka naman sasamahan ng Diyos sa relationship na ito. Ulitin ko yun ha. Huwag kang makipag-date kahit kanino kung hindi ka naman sasamahan ng Diyos dun sa relationship na yan. At saka ka makikipag-usap sa iyong significant other patungkol sa iyong relationship, di ba? Kapag ang passion ay tumataas o ang kabalisahan ay pumapasok o ang kaguluhan ay pumapasok sa iyong puso at kaisipan, takbo muna sa Panginoon. Walang tutulong, makikinig o magliligtas, kundi ang Diyos lamang. Ang pinakamagandang pamamaraan upang malaman kung ano ang ginagawa ng Diyos at kung ano ang naisin niya sa inyong relationship, manatili kang malapit sa Kanya. Kung mas malapit ka sa Diyos, totoo yun, ulitin ko, kung mas malapit ka sa Diyos, mas maliwanag sa iyo kung sino ang dapat ipanalangin, kung ano ang dapat baguhin, at kung kailan ka dapat magpakasal. Okay? Sa panahon na ang cohabitation ay normal o yung living in together, ito rin po ang panahon na dapat ay mas involve ang Diyos sa bawat desisyon ng isang kabataan sa pagpili pa lang ng liligawan o yung pipiliin mong sasagutin. At kahit pareho pa kayong mananampalataya, napakahalaga na parehong suko ang inyong buhay sa Panginoon upang siya mismo ang mag-control ng inyong relationship. Kung magtitiwala sa sariling kakayahan, maaring malihis ng landas. Subalit, bumalik agad sa Panginoon. In case nga na nalihis, balik agad kay Lord. Humingi ng tawad sa pagkakamali o kasalanan at lumakad ng kasama ang Diyos sa bawat hakbang ng inyong personal na buhay at ng inyong relationship. Lagi pong tandaan, ang Diyos ay concerned sa inyong relationship. Gawin siyang kabahagi ng relationship at siya po ang manguna sa bawat desisyon na inyong gagawin. Okay, i-involve si Lord sa relationship at hingin ang kanyang tulong at gabay sa inyong relationship. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Kailangan yon submitted sa Panginoon. Okay. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay at sa mga sandaling ito, ang balon ni Yosua. Okay. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Hango mula sa aklat na sinulat ni Rabbi Jonathan Cahn, The Book of Mysteries, again, born again Rabbi, being used of God in the end times harvest. That's right. Patuloy po tayo. Ang balon ni Yosua.
Mga talatang basihan, Isaias 12, 1 hanggang 3. Sa araw na yon at aawitin ng mga tao ang ganito, Yahweh, pinasasalamatan kita sapagkat kung magalit ka man sa akin, napawi na ang galit mo at ako ay iyong inaliw. Amen. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba, sapagkat si Yahweh ang lahat sa akin. Siya ang aking awit at aking kaligtasan. Talatang 3, malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Isaiah 1:7-37-39. Ang tubig na nagbibigay buhay. Sa huli at sa pinakamahalagang araw ng piyesta, tumayo si Jesus at malakas na nagsabi, lumapit sa akin ang nauuhaw at uminom ng mga naniniwala sa akin, gaya ng sinasabi sa Scripture, aagos mula sa kanya ang tubig ng buhay. Tinutukoy nga ni Jesus ang Holy Spirit na tatanggapin ng mga naniniwala sa kanya kung time na yon. Hindi pa binibigay ang Holy Spirit kasi hindi pa muling binuhay si Jesus at hindi pa siya pinararangalan. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang mga salita. Aral na po tayo. Ano po ang kaganapan sa paaralan ng disyerto? Ginagabayan ako ng guro sa balon ng paaralan at ito'y itinayo sa isang angular stone at ang bawat ilaw na naroon ay nakikisali sa magandang kulay ng kapalibutan ng disyerto. Naupo kami sa perimeter ng balon at doon naman siya nagpasimula ng pagtuturo. Sa balon ng sukot, ang sabi niya, balon ng sukot, SUKKOT, ang simula niya, ang piyesta ng tabernakulo. Isang seremonya ng prosesyon ang gagawin nila sa pangunguna ng isang saserdote na sila ay pupunta sa pool ng Siloam upang gawin nila ang pagsalok ng tubig sa pamagitan ng malagintong pansalok. Pagkatapos aakyat sila sa Temple Mount, at sa pangunguna ng pare ay ibubuhos niya ang tubig sa altar. At ito ang seremonyang hango sa Isaias na ganito ang sinasabi. At sa kagalakan ay sasalok ka ng tubig sa balon ng kaligtasan. Habang ibinababa ng guro ang sisidlan, wala pang laman, nagsabi siya, ang drawing water ceremony, sabi niya, ay isang sentrong bagay sa piyesta ng tabernakulo. Kung may tubig o walang tubig, ito'y katayo ang maselan at apektado sila sa nagaganap dahil ito ay namamangka ka sa pag-itan ng buhay at kamatayan. Between life and death, yung seremonyang yon. Doon sa gitna ng silangan. Kung kaya't sa bawat araw na ang seremonya ng piyesta ng tabernakulo ay ginagawa, ito ay may isang lihim na katotohanan. Sa sandaling ito, ang guro hinila niya ang bucket, yung pansalok, na may laman na itong tubig. Opo, tubig. Ang Mesiyas ang nagbanggit ng tubig sa pagliliwanag ng guro at isa sa mga pinakamahalagang banggit na sinabi ni Jesus, kung ang sino man ay nauuhaw. Sinabi niya ito sa gitna ng maraming mga tao. Narinig ko ang sabi ng guro. Nagpatuloy ang guro, oo, marami ang mga nakarinig, ngunit hindi nila naunawaan ang konteksto o ang kahulugan. Ano kung gayon ang tamang konteksto dito? Singit kong tanong. Ang piyesta ng tabernakulo, ang sabi ron, ang kanyang paglilinaw, ang piyesta ng tabernakulo ay ang pagsalok sa balon at sa kasulatan ay nagsasabi, sa kagalakan ikaw ay sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. Yon ang pagkakasalin. Ngunit sa Hebreo, hindi yon sa balon ng kaligtasan. Ngunit saan yon? Ayon sa Hebreo.
sa iyong kagalakan ay sasalok ako sa balon ni Yosua, ang pagtutuwid niya. Okay? Sa madalit sabi, yun ay parang ang pagsasabi mo ng ganito, sa iyong buong kagalakan, ikaw ay sasalok sa balon ni Yosua o kaya'y sa balon ni Jesus. Amen. Kaya't gayon nga ito nasusulat. Siya si Jesus ay tumayo sa gitna ng kapistahan at nagsabi, kung nauuhaw ang sinuman, ang sabi roon, sumalok ang sinuman na nauuhaw, lumapit sa akin at ang sabi niya, lumapit sa akin at uminom. Ang sinumang sumasampalataya sa akin ay mula sa kanyang being ay dadaloy ang tubig na nagbibigay ng buhay. Sa madaling sabi ay kaya tayo ay sasalok sa balon ni Jesus, ni Yosua, amen, at ang tinutukoy niya ay ang tungkol sa Espiritu. Kung kaya't sa kanilang kapanahunan noon, sa dulong silangan ay kinakailangan nila ang tubig upang manatiling nabubuhay sa isang lugar na napakainit. Sa gayon din kaparaanan, kailangan natin ang tubig ng banal na Espiritu. Bakit nga? Upang manatiling buhay tayo sa harap ng Diyos. Amen tayo ron. Kung kaya't kailangan nating sumalok araw-araw sa balon ng tubig ng Espiritong Banal upang manatili tayong buhay sa makapangyarihang kaugnayan natin sa ating Diyos. Ano yung sabi mo? Yung kairos, moment by moment, di ba? Chronos at saka Chronos. kairos. Yes. Kairos po. Kairos, yung moment by moment. At yun ang sabi ron. Kailangan sumalok tayo ng tubig araw-araw or moment by moment. Opo, mula sa balon ni Yosua o sa balon ni Jesus. Amen. So ang paglalapat at ang misyon. Sa araw na ito, lumapit ka sa balon ni Yosua, sumalok ka ng may kagalakan sa balon ng tubig ng buhay ng Espiritong Banal ng Diyos. At laging papuspos sa Espiritu ng Diyos upang hindi natin gawin ang pita ng laman na laban sa bunga ng Espiritu. Sa gayon tayo'y laging magtatagumpay sa ating buhay araw-araw sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na sa atin naman ang nagbabanal at nagwawangis sa kagandahan ni Jesus sa ating buhay. Amen. Evangelista Paul Murtis, musta na po kayo? Pagsalok ng tubig sa balon ni Yosua o ni Jesus. Amen. Amen. Mm-hmm. Tama yun, Dad. Abay, oo. Kasi, ang Panginoon naman nagsabi, come unto me. Mm-hmm. Di ba? Correct. Mm-hmm. You are weary and I will give you rest. Come drink from the fountain. Siya yung talaga, Dad. Hindi pwedeng, siya at ang Holy Spirit, yung work ng Holy Spirit sa buhay natin. Na banggit po ni Daddy, yung usapan namin kaninang Chronos at saka Kairos. Kasi po, nung nag-preach po si Pastor Ness nung Feb 15, nag-resonate, talaga ang nagtumimbre sa puso ko po, yung salitang Chronos at saka yung Kairos. Kasi doon, sinabi niya na we should be, in part of our worship, we worship the Lord with our time. Yung oras, kasama yun sa ating pagsamba sa Panginoon. So sabi niya, nabanggit niya po na ang oras, ang panahon, merong oras, yun yung Chronos, yung sunod-sunod, buwan or araw, yung time, ganun. Na nangyayari yun. Pero merong Kairos, yun yung moment. Yung moment. The right moment. The right moment. Yun bang, di ba kaya nga sabi, seize the moment. Kasi yung moment na yun, pwedeng yun ang Kairos. Pwedeng nakatulong ka sa iba, nag-minister ka, kinatagpo ka ng Panginoon, kinausap ka ng Holy Spirit. Yun yung Kairos. Yun po yun. At yun ang siruwa ng gawa ng Diyos. Opo, yun ang patunay na may gawa ang Diyos sa buhay natin. Amen. So, tayo pong mga mananampalataya, hindi natin, yung term?
hindi natin winawaldas ang oras at hindi po natin sinasayang ang oras. Correct. Napakahalaga ang bawat oras. Opo, napakahalaga yon. Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay napagod na, di ba sa dami ng ginagawa natin, lapit sa Panginoon. Rest. Kasi kairos yun eh. That is what you need. The moment that you need to sit at Jesus' feet or to drink from the wells of life that comes from Him. Yung po talaga. Kasi kung hindi natin gagawin yon, agoy. Problema talaga. Problema po talaga. So, tama yun eh. Yung mystery, sabi, Yeshua Shmuel, talagang ang Panginoon ang siyang, sabi niya, I am the living water. Di ba ang ganda-ganda ng senaryo na yun doon po sa Samaritan woman, nandun sila sa balon. At mismo, ang Diyos ang galing talagang gumamit ng mga material sa palibot niya para maging katotohanan dun sa kanyang kinakausap. So, ganun po. Tama yung ating reminder ngayon na we should always long for that living water, yung Panginoong Jesus, para lalo tayong lumago, lumalim, makapagpahingalay sa Kanya. Panginoon. Ay, yung rest nga, come unto me, and I will give you rest. Opo. At yung rest naman na yon, you are reconnected sa Panginoon, you are, yung reconnected, nalimutan ko na. Di But valid. mayroong simply, nalimutan ko na. But Yan na po yun. Opo. Pag naalala mo dad, ibahagi mo uli bukas. Okay. Yeah. Okay. But So, maganda. But yung rest, kailangan natin. Apo. Okay. So, pray na po tayo. Panginoon, maraming pong salamat dun sa napakagandang truth, aming mystery, na ikaw nga po ang aming living water. So, Lord, sa panahon na nauuhaw kami, lalapit kami sa iyo, sasalo kami dun sa water na yon. Hihingi kami ng tulong, ng refreshing mula sa banal na espiritu. Panginoon, salamat po nun. Kasi sa katotohanan lang po, Lord, sa mundong ginagalawa namin, napakahirap po. Kailangan namin laging, we will always go to you, we will always go to the well of life, well of the living water para masustain kami. Lord, salamat po doon. Yun po ang aming dalangin sa mga listeners namin na maaari, Panginoong, pagod sa mga nangyayari sa aming kapaligiran, na pagod throughout the whole week. But Lord, may we rest in you and may we draw strength from you. Lord, today, naalala po namin ipanalangin sila Tata Che Buot Angeles, si Prince Jandel Olan, Florita Inzon, si Cora Presto, Ami Enriquez Cabo. Ganon din po, Panginoon, pinagpipray ko po si Ate Joy Fajardo Villegas, who will be celebrating her birthday tomorrow. Lord, salamat po sa ministry nila doon sa school, sa church. Dalangin ko, ikaw pong gumabay sa kanila, Panginoon, Kuya Jing. Gabayan mo po sila, Panginoon, sa kanila pong paglilingkod sa iyo. So Lord, maraming pong salamat. Napakagandang encouragement po. Kung kami po ay nauuhaw, pwede po kaming lumapit sa iyo at uminom, sabi niya, from your well of life. Marami pong salamat. Panginoon, salamat nga po sapagkat ang iyong mga salita ang siyang tunay na nagbubusog sa amin o nag-aalis ng kauhawan sa amin. Kaya marami pong salamat. Naalala ko po, Panginoon, si Beth Gallardo ng Nueva Ecija. Ikaw po ang magpala rin sa kanya. Isa pong ka-Facebook at tagapakinig ng gabay. Pagpalain po, Panginoon, at dumadanas din po sila ng mga dalahin. Yes, Lord. But ang paanyaya nga po ninyo, lumapit sa inyo at bibigyan niyo ng rest. Kaya, Panginoon, yun po ang idinadalangin ko. Huwag po ninyo kaming lalampasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Skies are blue. So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, pag tayo'y napagod, huwag po sa ibang lugar pupunta. O kaya, di ba dad, ganon? Lapit lagi sa Panginoon kasi ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan pababayaan. Hindi, pag tayo napagod, lapit lamang tayo sa Kanya. Kasi una, siya yung bread of life. Pangalawa, siya yung Tubig living ng water. buhay. Ano pang kailangan natin? Kundi ang Panginoon lang. Choice po yan, pagpili po yan. Huwag kakaliwa, huwag kakanan. Diretso lang kay Lord. Diretso. Dulong ha, Inday. Okay. So, ito po si Beth Flores. Lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances.
It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba at niluluwalhati at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena. At Kina Villanueva, Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Hesus Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Babies crying, I've watched them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes. I think to myself, what a wonderful I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful